Sa umaga pong ito ay mapapansin ninyo na kay bilis lumipas ng panahon. Kaya goodbye August na po tayo at welcome po September. Di po ba? At sa paglipas po ng panahon at tunay nga po na kay bilis at di natin namamalayan dahil tayo po ay narito sa dambanang banal at sa kalooban ng Ama, tayo po ay tinipon, pinagtiyap-tiyap upang patuloy nating lasapin ang mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Sa umaga pong ito, nais ko lamang po na bigyan natin ng pansin ang kahalagahan ng bawat isang tumutupad at naglilingkod, hindi lamang mga alagad, mga kaps, tuhanan na mula sa ating Ama. At tayo po ay hindi tumanggap sa espiritu ng sanlibutan. Tama po ba? Kaya mga kapatid, sa umagang ito, na kung tayo ay tunay ngang tumanggap na sa Espiritong Banal na kaloob ng Ama, tayo ay mayroon ng kababaan ng kalooban. At sa ating kababaan, dito po natin makikita ang pagkakaiba ng tumanggap sa katotohanan na kaloob ng Diyos. Bakit po? Minsan po na kung ikaw ay dating tao na may kataasan sa dati mong buhay, na ngayon ikaw ay nagbago na at talagang ikaw ay tumanggap sa Espiritong Banal at ikaw ay nagpakababa, alang-alang sa Diyos at higit sa lahat, alang-alang sa kaligtasan na iyong kaluluwa. Minsan ito ay hindi mapaniwalaan ng mga tao. Patuloy ka pa rin hinihila pababa. Patuloy ka pa rin hinuhusgahan na kung tutuusin na tayong lahat sa dahong ito, kung tunay tayong nabuksan sa pamamagitan ng katauhan ng taong ginamit sa atin, ng ating mahal na Apo Kunching, hindi na tayo marapat manghusga, hindi na tayo marapat na makasira sa ating kapwa, sapagkat ito'y batid na nating hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya kung tunay tayong tumatalima sa ating Ama, ito po ay marapat na nating talikdan. Mahirap po, subalit. Sabi nga po ng ating mahal na ora paroko, na tayo daw po ay binigyan ng Panginoon ng chances at saka po ng choices. Ibig sabihin po, binigyan tayo ng mga pagkakataon upang makapili. At sa ating pong pamimili, ano po ba ang gusto natin piliin? Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama o espiritu ng sanlibutan? Malaya po tayong makakapili. Mga kapatid, ano po ba ang gusto nyo? Espiritu na mula sa Ama o espiritu na mula sa sanlibutan? Amen. Tama po tayo dyan. At maraming salamat po at tayo nawa pong lahat ay nakatanggap ng espiritu ng katotohanan na mula sa ating Ama. At para po sa una nating pagbabahagi, ay tatawag po ako ng isa nating kapatid upang maipahayag ang kanyang sariling damdamin kaukulan sa pagpapakababa at pagtanggap sa Espiritong Banal. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na Lando. Palakpakan po natin ang ating Panginoon para sa ating kapatid na si Kuya Lando. Jesucristo, aming Panginoon, Diyos amang dakila. Muli maraming salamat sa magandang oras at panahon na ipinagkaloob mo sa umagang ito at kami po ay muling nakapagpuri at pagpasalamat sa iyo. Ama, muli maraming salamat sa buhay na pahiram mo
na sa tuwin ay pinagkakalooban mo ng buhay, sinisidla ng iba yung kalakasan sa araw-araw. Maraming salamat din po, Ama, sa physical na pagkain na kaloob mo sa amin sa araw-araw bilang vitamina at kalakasan sa tanghaling ito sa inyo pong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan na ang Diyos ay buhay, mga kapatid, higit sa lahat sa kanyang mga anak na sa kanya nananalig at sumasampalataya. Amen po ba ron? Amen. Napakaganda po ng ating pagninilayan sa umagang ito, pagtanggap at pagpapakababa. Mga kapatid, lingid po sa inyong kaalaman, nang ako ay madako sa banal dambanang ito at tuwirang tanggapin ko ang inata sa akin ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos Amang Dakila sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Tinanggap ko na maluwag po sa aking kalooban at itinalaga ko po ang aking sarili sa paglilingkod sa Kanya sa araw-araw. Katotohanan po, mga kapatid, ang sa inyo'y aking ituturan, sapagkat mula nang ako'y mabuksan, nang ako po ay sa tuwin ay pumaparito sa banal na dambana, katotohanan pong itinalaga ko na ang aking buhay sa paglilingkod sa araw-araw sa banal na dambanang ito. Sapagkat ika nga po, mga kapatid, sa unang buhay ko, sa edad ko pong 48, kulang na kulang po kung tutumbasan ko ang aking paglilingkod sa mga nalalabing buhay ko. Sapagkat ika nga po, mga kapatid, hindi po natin hawak ang ating buhay. Hindi natin piho kung kailan daratal. Kaya hiram nating buhay, ating pangalagaan sa tuwin na po huwag tayong makalilimot, tumawag sa may kapal. Sa tuwin na, mga kapatid, sa ako pupunta sa dambanang ito, kalakip na rin po ron ang pagpakukumbaba sa aking kapwa. Ituran niyo po sa akin sa abot ng aking makakayanan. Kayo po'y aking paglilingkuran. Ako po'y buong pusong tatalima sa inyo sapagkat yan po'y kalakip ng aking pagtanggap mula sa Diyos Amang Dakila. Sa gawain po sa banal na dambanang ito, naroon po ang aking pagpakubaba sapagkat nais ko pong makapagdulot ng galak sa kalooban ng aking mga kapatid na may mga karamdaman. Higit sa lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan po ng aking pagjojolpolsong, nais ko pong ibalik ang lahat ng papurit pasasalamat sa kanyang kadakilaan mula ng aking kanyang buksan. At ako po sa aking pakiwari, ang pagkakahawak niya po sa akin ay napakahigpit upang ako hindi na po sa kanya makawala. Sa maniwala't hindi po kayo, mga kapatid, nang ako po'y hirangin bilang alagad, tuwirang ko pong tinilakdan ang aking pong mga gawang hindi nararapat at hindi ayon sa ating kalooban ng Diyos. Sapagkat ika nga po, ilang beses ko nang tinuran ang mga katagang. Ang aking pong mga kapatid na alagad ay akin din po naman pinagpipitaganan. Kung isang halimbawa po ang inyong abang kapatid ay maksilayan sa dakong sabungan, malaki pong pagkabula at malaking kapintasan, una sa lahat, sa aming puno na dilit walang iba kundi ang taong kinalugdan ng Banal na Espiritu, ang aming mahal na Apo Conching. At ganun din po sa aking mga kasamang mga alagad. Kung inyo pong pagmamasdan ang aming pong kalagayan, iisipin niyo po napakasarap. Opo, masarap. Nakalaki pa'y hirap. Sapagkat ang lahat po ay inyo pong lilimiin kung ang bawat kilos nyo ay tama o hindi, sapagkat kami pong magkakapatid na hinirang bilang alagad. Kami po ay may malasakitan sa isa't isa. Ang kapintasan po ng isa ay kapintasan ng lahat, kung kaya ang pag-iingat naming mga hinirang ay hanggang doon na lamang.
Kung kaya ang mga gawang hindi nararapat o naaayon sa kalooban ng ating Diyos Amang Dakila ay tuwirang ko na pong kinalikdan. Sa maniwala't hindi po kayo mga kapatid, halos sa dambanang ito, ninyo ako masisilayan sa araw-araw. Pagtuntong po ng mga 10:30, wala na po ako sa amin tahanan at narito na po kami ng aking kabiyak ng puso. Sapagkat tulad nga po ng aking tinuran mga kapatid, mula nang tanggapin ko ang inata sa akin ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Ponsing, yaon na lamang po ang aking pinagsumikapan na ako po'y makatupad at kalahip turon ay ang pagkumbaba sa aking kapwa. Sapagkat mga kapatid, kung tutuusin po, sa edad ko po 56, marami na rin po akong naramdaman sa aking pangatawan. Sino po kaya ako na hindi tatalima sa mga inaata sa akin ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Ponsing? Ako po ay alinsunod sa lahat ng ipinag-uutos ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Ponsing. Sapagkat sa mga nalalabi kong buhay, tangi yun lamang po ang kaparaanan ang ako'y tumupad sa atas ng ating Diyos Amang Dakila. Mga kapatid, napakabuti po ng Panginoon. Mula po nang ako'y madako sa dambanang ito, sa maniwala po at hindi, sa kabila po ng aking pagkakaroon ng karamdaman, ni hindi ko po natikman ang uminom o lumagok ng anumang uri ng gamot na manggagaling sa pharmacy. Ang lahat po ay inyasa ko sa Diyos sapagkat ika nga po may pangako ang Diyos na ako'y kanyang hirangin. Hindi ako pababayaan. Ay napakalaki. Subalit ngayon po, normal na po siya dahil nga po sa aking pananalig at panampalataya na aking pong sinasandigan o ating sandigang batong walang katibagan. Kaya nga po mga kapatid, sa pagtanggap ko po sa inatas ng ating Diyos Amang Dakila sa katauhan ng ating mahal na Ponsing, hindi ko po pinagsisisihan sapagkat damang-dama ko po ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. Kaya mga kapatid, ang sino man po sa inyong may mga karamdaman, huwag po kayong mawala ng pag-asa sapagkat handyan po ang ating Diyos na buhay na sa tuwin ay ating tatawagan at sa bawat kahilingan tayo po ay kanyang paunlakan. Kasama na po ron ang ating pagkumbaba. Kung dati ka pong mataas, sa ating pong kapwa, huwag kang mahiya na mapakumbaba. Ang higit mong kahiyaan ay ang ating Diyos Amang Dakila. Muli maraming salamat po sa inyo lahat at magandang tanghali po sa umagang ito. Maraming salamat po, mahal na kapatid. At tunay nga po na sa pagtanggap niya sa Espiritong Banal, sa katauhan nating mahal na Apo Ponsing. Tunay nga po na siya isang huwaran na isang alagad sapagkat nakita po, hindi lang ako, kundi marami pong nakatunghay na ang kanyang kababaan ay tunay niya nga pong ibinigay sa kanyang kapwa. At mapalad ka kapatid, sapagkat sa pagtanggap mo ng Espiritong Banal, maraming nakikinabang na anak ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang buhay ng Diyos. At ngayon naman po ay tawag po ako sa pangalawang magbabahagi. Nandiyan na po ba ang ating kapatid na Tita Promise? Mahal na kapatid, tinatawagan po kayo ng Ama para sa kababaan ng kalooban at pagtanggap sa Espiritong Banal na kaloob sa atin ng Ama. Well, maraming salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Purihin ang Diyos. Pakan nga po natin malakas ang buhay na Diyos. Napakabuti ng Panginoon, napakabuti niya. Sa lahat ng sandali, laging may sorpresa siya. Amen po ba doon? Inaantok po ba kayo?
kanina pong pag-upo ko doon, nakita ko kayo, merong nakaganon. Merong nakaganon. Ano po ba ang kalumbayan sa umagang ito? Meron po ba? May kaantukan po ba ngayon sa araw na ito? Wala po. Sapagkat nga po, gaya ng tema ng ating mahal na kapatid na Tita Pearl, meron daw po tayong 2 choices. Gusto niyo po bang mamili pa? Sabi niya po, saan daw tayo mananahan? Saan daw po ba natin mananahan? Sa espiritong, sa kaloob ng espiritong pansanlibutan o ang kaloob ng banal na espiritu sa pangkabanalan? Amen po ba doon? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos upang sa gayon, sa ating pagpalakpak, alam natin kung sino ang ating pinalakpakan. Kaliwa po ba kanan? Kanan. Dapat po lagi-lagi sa araw-araw kanan. Ano nga po ba ang natanggap natin? Kagaya niyo po, may natanggap na po ba kayo? Ano po ba natanggap natin sa araw na ito? Kababaang loob, napakabuti ng Panginoon na Espiritu. Bakit po? Sapagkat dito po, kapag inilay ng mabuti, kapag po siya ang ating tinanggap, binibigyan niya po tayo ng pagkakataong makapagnilay, makapag-isip ng malalim, at upang sa bawat sandali ng ating buhay, ay inilalaan natin sa Kanya ng may kapararakan. Ay naku, ngayon lang po lumabas yung salita na ito, pero alam ito ng ibang matatanda. Tandang may alam ng salita na to, taas ang kamay. Dahil walang matanda sa umagang ito, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, salitang yun po, tama po yun. Nadinig ko po yun dun sa lola ko. Nadinig ko po yun sa lola ko. At salamat po. At minsan po itong salita na to, parang gusto na sa akin sabihin ng kapatid na Lilia, hindi niya lang nasambit sa akin. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. Opo. Sa pagbabahagi ko po, bakit ako magaso? Kagasuhan po bang masasabi? Kasi gusto ko lang po kayong gisingin sa pagka-lamlam ng upo nyo dyan sa inyong mga luklukan. Ako po habang nagluluto sa kusina, oo nga po, sa kusina nga po syempre nagluluto. Kahapon, nung pong kami pauwi na nakita kong nakasabit sa tricycle, yung isang supot ng gulay. At ito po ay galing sa kapatid na isang kap, na asawa naman, na madalas na naririto. Sabi ko, Ama, napakabuti mo. Kung paano sa tuwina, kami ay inaapuhap mo upang ipagkaloob ang pangangailangan namin sa araw-araw na hindi man sa'yo hingin, gumagamit ka ng ibang tao bilang anghel na tumutugon sa pag po nakulob ang isang gulay, lalo na't hiwa-hiwa na. Medyo naluluoy na po yung iba. Amen po ba doon? At kung meron pong matubig, naglulusak na. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. At dito, inilagay ko po ito sa strainer. Ipinatong ko sa isang palangganang puno ng tubig at hinugasan kong maigi. Inalis ko yung dulo ng mga pangit. Siyempre po, pag inalis mo yung dulo, lalabas na po ulit yung maganda sa kanya. Amen po ba doon? Sabi ko, siguro kako yung ibang nakakatanggap nito, sasabihin nila, ano ba naman to? Ipinamigay pa. Lusak na pala. Pero sabi naman po nung idinatal sa kaisipan ko, sabi niya, o hali nga, ikaw man ang i-plastic kung hindi ka maluoy at malusaw dyan at mangitim ka. Amen po ba doon? Di po ba? Naturalmente. Pag po tayo ipinasok sa plastic at saka isinara, kung hindi ka pawisan, mat-suffocate ka pa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Amen po ba doon? Opo. So isa-isa ko siyang pinagyaman. At
nung makita na at lumabas na yung magandang party niya, iginasa ko po siya sa konting giniling madarama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. So yun po, sabi ko, nagagalak ako, talagang napakabuti ng Ama. At minsan po naman, nung maghayo ng mission dito sa Duyong, hindi po sana ako sasama nun eh. Sabi ko, hindi naman ako kasama sa lista, hindi na ako sasama. Pero yung isang choir po kasi, hindi sumama dahil meron siyang gampanin sa barangay. At ito po, speaking of, siya po yung pumapasok. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Siya po yung hindi sumama nung araw na yon. Bagamat dala namin yung tricycle, sumama kami ng kabiyak ng puso ko kahit hindi kami nakalista. At yung pong isang kapatid natin na alagad, na taga-Duyong, isinabay ko na po sa tricycle. O di lakad na po, doon kami nagdaan sa Mangga, ganon, hanggang sa dinaanan namin ang bahay nila. Lumiko po kami sa kanila dahil dito yung kanila, doon po yung kaganapan ng mission. So we draft by for a while. Alam niyo po ba, napakabuti ng Ama. Nung pong araw na yon, alam niyo po ba? Meron nang nakatakdang pagbili ko ng isang pangangailangan sa bahay. Pero po bago ko mabili yon, ipinagkaloob na ng Ama kung ano yung wala ako. 10 kilong bigas ibinigay ng kapatid ko. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Di po ba napakabuti ng Ama? Hindi ka sasama dahil agyok sa damdamin mo, gusto kong sumama, gusto mong sumama. Ipinagkaloob ng banal na espiritu yung pangangailangan mo. Amen po ba doon? Maganda po ba yung kwento? Opo. Kanya po, sabi ko, talagang napakabuti ng Ama. Sa konting pagsunod mo sa Kanya, pag natalos niya sa kalooban mo ang katapatan mo, higit pa sa sapat, ipinagkakaloob niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ganun po, maaaring malayo po sa tema ng kapatid na Pearl yung aking binabahagi sa oras na ito. Sapagkat nga po ang pagtawag sa amin, kumbaga kung minsan tsambahan lamang. Bakit po tsambahan? Kasi sa dami po na alagad, sa dami ng tagasunod na gustong na naririto, na minimithi din naman ng facilitator na tumutungtong dito, tumayo sa gitnang ito, upang ibahagi ang kahiwagaan at kabutihan ng Ama. Siyempre po, hindi po lahat matatawag. At mapalad po ang kapatid kong Mirna, sapagkat madalas at kuminsan kapag pinapalad ay araw-araw tinatawag siya upang magbigay at magbahagi at mag-alay ng awitin. Mapalad po siya. Pero kami po mga ibang kasama niyang kapatid na alagad sa gawaing ito, kuminsan po miting-miti ka ng magbahagi, hindi ka pa matawag. Di po ba? Kuminsan po sa pagkaupo mo, nagpapakyut ka na, hindi ka pa rin mapansin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At nadarama ko po ito sa katayuan ng kapatid na JR. Alam ko po nagmimithi din siya sa oras na ito. Kanya po ibinahagi ko, bagamat medyo malayo, sapagkat kuminsan nga po, lumilipas yung araw, kapag hindi mo na ibahagi, lumilipas din ang iyong sasabihin. Amen po ba doon? Amen po ba doon? O tamo, napakabuti ng Panginoon, damang-dama to ng kapatid ko dahil abot-abot ang tango niya. Amen po ba doon? Amen po, amen. Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Inaanto pa po ba kayo? O sige, tapos na po tayo sa pakbet. Tapos na rin po tayo sa bigas. Ano po? Kagabi po. Gabi na po kaming nauwi kasi At kayo po ba nananalig na sa oras na ito, ang mabuting espiritu, ang tinanggap ninyo? Ay, walang sumasagot. Sa oras po ba nito, nananalig kayo, inaangkin nyo, mabuting espiritu ang tinanggap ninyo? Amen! Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Amen! Sapagkat po, kung sa inyo lang pagsarili, kung sa inyo lang sariling kalooban, masarap po ang kuminsan nasa bahay lang. Sapagkat ang gawain po sa bahay, walang katapusan. At kapag po napapagalan lupang katawan, masarap po nakahimlay ka lang, bukas yung ekpan, nanonood ka ng TV, nakikitawa ka doon. Subalit wala pong kamunasan. Wala pong kamunasan.
Bakit ko po nasabi? Kapag po may pagkakataon na merong nidinaramdaman lupang katawan at wala talaga sa kondisyong umattend, nakapagsisisi din po yun. Alam ko po may a-agree sa inyo dito. Nakapagsisisi po sapagkat natapos yung oras, wala pong natamong maganda. Subalit kung andito po tayo sa banal na gawain na ito, kahit po nangangawit-ngawit na tayong nakaupo dyan, kahit po medyo kumukuruk-kuruk na yung tiyan natin, medyo nagugutom-gutom na. Subalit kapag nagmemensahe po ang banal na Espiritu, ang lahat ng ito ay napaparam. Amen po ba doon? Amen po ba doon? At kahapon po bilang pagtayo ng ating Mother of the House, sa temang ibinigay, alam niyo po talagang totoo sa damdamin ko. Gusto ko, para akong bawang, gusto ko lagi sanang nakasahog, hindi nga lang pwede. Sapagkat sabi niya nga po, sa bawat pagtayo po ng naririto, maging alagad po may tumindig dito, kagaya ng kapatid na Santos kahapon. Ang ganda po nung sinabi niya. At ito po ay sinusugan ng maaking inang pastol. Mapala daw po ang bansang Pilipinas. Mapala daw po ang Pampanga, lalong higit. Mapalad ang Candaba, ang Barangay Paligi, kung saan dito nga ay narito ang salbabida, ang salbabitang sa atin ay magliligtas. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Kanya po mapayad tayong lahat. Mapalad na mapalad po tayong lahat. Kaya po ano pang ating iniintay? Ano pa po ba ang dapat nating ipagduda? Ano pa nga po ba ang dapat nating tangkapin sa ating sarili? Meron pa po bang iba? Wala na po. Wala na po sapagkat masarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At pakatandaan po natin, kapag po ang mabuting Espiritu ang naghahari sa ating kalooban, 110% po ang lahat ng ating idedesisyon sa buhay. Perfect. Tama't tumpak at tagmabuti, higit pa sa sapat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa ngiti ng aking kapatid na Mirna, Diyos ko, nag-uupahan ang galak sa puso ko sapagkat may ipinahihiwatig ang mga mata niya, kung saan ang banal na Espiritu ay natamo rin ng lahat ng anak niyang naririto. Palakpakan po natin ang Diyos at kagaya ko po nawa, kung paano pong nagpupurit nagpapasalamat sa Ama, kung paano pong nagpadama ang banal na Espiritu, ang mabuting Espiritu, sa aming buhay. Walang hanggang papurit pasalamat po ang tinataas namin sa Ama, sapagkat kung hindi sa Kanya, nasaan na nga po ba ako? Nasaan na rin po ba kaya kayo? At saan nga po ba kayo pupunta pa? Yun lamang po at magandang umaga sa inyong lahat. Purihin ang Diyos. Maraming salamat po, mahal na kapatid. At tunay nga po na sa mga kwentong ibinahagi sa inyo, kung kayo po ay matamang nakinig, ito po ay kinapulutan ng aral. Sapagkat hindi lamang po sa paglilingkod sa dakong ito, kundi maging sa tahanan man, ang espiritu ng katotohanan. Batid na po natin lahat na nag-uumigting ang kanyang espiritu sa kanyang katauhan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating Mother of the House. Salamat po, Ama. Muli sa araw na ito ay pinahintulot mong maghayag na iyong kabandahang loob at kabutihan sa bawat araw. Sa napakagandang tema na ibinahagi ng kapatid ko, nawa ang mga kapatid kong inakay mo sa oras na ito ay madama kang totoo sa pamamagitan ng iyong espiritu, sa katauhan na inyong kinalugdan ng aming mahal na Kunching, na sa amin ay ginamit mo upang matutunan na iyong kabanalan at paglingkuran ka ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Nakakagalak ano po. Ang sarap kaya ng pakbet. Amen po ba yun? Opo, salamat po sa ating Tatay Sting na sa tuwina po ay hinahandugan po kami ng pagkain na pinauuwi sa aming tahanan. Ang sarap-sarap po. Sa kabila po ng, sabi nga, nakulob, subalit kapag nilinisan mo, parang tayo rin yun.
wala tayong ganda sa una. Subalit dahil may Espiritu na tinanggap tayo at kinilala, magiging maganda na rin tayo sa pananaw ng Ama. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, ang pagtanggap ng buong kababaan at pagkilala sa banal na Espiritu ay napakasarap. Sabi nga, lahat naman po tayo na bahagi na ng Espiritu mula nang tayo bininyagan. Ngunit, hindi po nalinang sapagkat iba't iba na yung tinahak natin bilang mga tao. Nanahan tayo sa mundo ng tao, taong tao, at hindi natin alam kung paano gamitin yung ipinagkaloob sa atin ng Ama mula nang bininyagan tayo. At sa dakong ito, salamat sa Ama, sapagkat sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching, wala nang iba kung paano ang banal na Espiritu ay naugnay sa aking pagkatao. Naroon siya natutulog matagal, subalit nagising nang nakinig po ako ng banal na aral. Ay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Huwag po nating hayaang natutulog lang ang banal na Espiritu sa katawan natin. Amen? Sapagkat ang pasubali nga, hindi mo ito mararamdaman kung paano siya kikilos kung ikaw mismo ay ayaw. Amen? Opo. Paano po ito higit na matatanggap at mararamdaman? Ang pagkilala ko po sa banal na Espiritu ay kaiba. Parang pagkilala ko po na siya na yung partner ko. Buhay po ba ang Diyos? Opo, mahalaga. Buong kababaan po. At salamat po sa isang Apo Kunching na nagparaya, sumuko sa ating Panginoon at ginamit na sa dahong ito na tipanan ng banal na Espiritu ay buong kababaan po na inihandog sa bawat isa ang pagpapakababa ng ating Panginoon at sa pamamagitan kanyang kapangyarihan, tayo'y tinuruan din po magpakababa upang makapasok po siya sa ating kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Bakit gayon po ang aking pahayag? Sapagkat hindi po makapapasok ang banal na Espiritu kapag ikaw ay mataas. Amen? Hindi po. Kaya nga sabi ni Mami Beth, pyramid, inakyat niya. Pero, nung nakamtan niya na ang lahat, bakit siya bumaba? Dahil doon sa taas, hindi niya nakita si God. Nung bumaba siya, tumungo siya sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sinampol ko po si Mami Beth. Ganon din po. Sa unang buhay, sadya nga pong espiritu ng sanlibutan ang taglay ko. Amen? Sila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, kayo po. Gusto niyo po bang mundo, sanlibutan? Komplikado na ngayon. Kapag tinanggap mo ang totoong espiritu ng buong kababaan, maiinis ka na sa sanlibutan. Bakit? Sa totoo lang po, magiging tapat ako sa inyo. Kapag alam ko po na yung tao ay toxic, ayoko na siyang makita. Buhay mo ba ang Diyos? Pero ayaw po ng Panginoon na yun. Gusto ng Panginoon, magpakababa ka, mahalin mong mahilap mahalin. Amen po ba yun? Subalit pwede ka rin namang umiwas. Pag alam mo na, medyo bagyo dating, di ba po? Kaya mga kapatid, ang pagkilala ko po sa banal na Espiritu ay natanggap kong lubos nang ako'y sumuko. Hindi ko sinasabing ganap ako. Subalit nagsusumikap, nagsusumakit na isuko sa Ama upang makilala ko siyang lubos. Sapagkat kung ang gagawin ko lang pong pagkilala sa banal na Espiritu ay gagawin ko lang pong hulugan, hulugan din po ang pagpapakilala niya sa akin. Ayoko noon, 5'6". Ayoko. Ay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Sapagkat ayaw ng Panginoon na gagawin mo siyang hulugan. Kapag nagpakilala ka at buong kababaan mo siyang tinanggap, kailangan ihandog mo ang sarili mo. Amen? Hindi mo siyang biruin. Kahit hindi mo siya nakikita, ngunit may nag-uugnay ang banal na Espiritu at sa ganito, pagkatapos nun, pag wala ka na, paano ka? Diba? Mamumroblema ka pa rin, babalik ka pa rin sa problema. Subalit sa ating Panginoon, kapag iba na Espiritu ang tinanggap mo, hindi ka man makabili ngayon, may magbibigay sa'yo. Wala ka mang hanap buhay ngayon, bubuhayin ka ng Diyos. May problema ka ngayon at wala mang solusyon sa tao, sigurado, susulbahin ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Napakalaki po ng pagkakaiba. Kaya ito po yung nag-uumigling sa isip ko, babalik pa ba ako sa sanlibutan? Sige po. Kaya nga po, alam niyo po, yung mga kaibigan po namin, sige, puntahan natin siya. Patawad po. Pinababahagi din po kasi ng banal na Espiritu kung makikipagchismisan lang sa'yo eh.
Kaya pwede kang umiwas. Kapag may nag-text sa akin, gusto kitang dalawin patay. Mula sa sanlibutan nito. Ano po? Mula sa sanlibutan nito. Paano kaya? So, sa una, pakikinggan mo, sanlibutan ang pag-uusapan. Alam niyo po, bilang isang tao, gumagawa po ako ng kaukulan na hinihingi ko sa Diyos, kailangan ko maisingit ang sa Kanya. Hindi pa pwedeng sanlibutan. Sanlibutan na sanlibutan. Kung ikaw halimbawa, espiritu ng totoo ang tinanggap mo mula sa banal, at ang kaharap mo ay sanlibutan, sikapin po natin na maisingit natin ang pangkabanalan kung kinakailangan para hindi ka mag-api ng sanlibutan. Buhay po ba ang Diyos? Opo, kasi ganun po yun. Kapag may dumalaw halimbawa sa inyo, barkadahan, tapos ang dala nila ay sanlibutan, paano mo mailalayo ang sarili mo dun sa sanlibutan? Pwede mong ipasok. Siyempre, magtatanong sila, ikaw, ano na ngayon ang pinagkakabalahan mo? Saan ka ngayon? Anong trabaho mo? Huwag mong ikahiya na wala kang trabaho. Di sabihin mo, ako, naglilingkod ako sa Divine Mercy. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Hindi mo pala ikakahiya kapag tinanggap mo ang Diyos. Sapagkat, ma-amaze pa nga yung iba Wala silang trabaho. Naglilingkod sila sa Diyos. Banal na espiritu ang tinanggap nila. Pero bakit ganun mga itsura nila? Hindi sila tumatanda. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yan po, isang benepisyo po yan. Kapag ang tinanggap mo ay banal na espiritu. Pero sa sanlibutan, Diyos ko, makita nyo, okay ka ngayon, bukas masama na naman ang loob mo. Dahil wala kang pera, may problema ka, may bayarin ka ng ganito, pinoproblema mo pa rin. Ayaw mong bigyan ng pagkakataon ng Diyos na siya yung gumawa para sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po ang dahilan. Bakit buong nagpapakababa, nagsusumakit na makapagpakababa upang manahan ang banal na espiritu na mula sa ating Panginoon? Amen po ba yun? Sapagkat masarap. Sa piling ng espiritong banal, walang kompetisyon, walang paligsahan. Sa mundo ng tao, merong habulan. Amen? May habulan dyan, may paligsahan dyan. Pero sa banal na espiritu, walang kompetisyon, walang habulan. Kundi pantay-pantay, makatupad ka ng mabuti, lahat kayo masaya. Buhay po bang Diyos? At yun po, mga kapatid, ang kaukulan na ang pagkilala ko sa banal na espiritu sa dakong ito, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, ay hindi maaaring ipagpalit. At narinig ko po ang pahayag ng isang taga-Dalaya po kahapon, ng tatay ni Edith, na sabi nga, naalala ko po ang isang alagad na pumanaw na, ng mga panahon po na yon, year 2000, may tumungo daw po sa Dalayap na mga foreigner na nag-preach. At isa sa mga pahayag nila, totoo po yung sinabi niya, mapalad ang lugar ng Paligi, ang lugar ng Pampanga. Sapagkat ipinahayag nung nag-preach po na yon, mismo po yung matanda na nakarinig, na tinura na, mapalad ang bansang Pilipinas sapagkat daratal ang takda na ang banal na espiritu na mula sa Ama ay lulukob sa isang babae. Opo, year 2000 po yun, nang inihayag po yun sa lugar ng Dalayap. Dahil yung kasamahan po namin na si Lola Loleng, sumalangit na ho ang kanyang kaluluwa, siya po ang nagsasabi nung kami nakatira pa sa dormitoryo. Sinabi po niya yon. Totoo po yun. Year 2000 nung sinabi po yon, at 2001, pinagkalooban ng ating mahal na Apo Kunching. Mga kapatid, eto na po yung takda. Maaari na tayong mamili. Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa dakong ito, bilang mga alagad, pinadanas na ng Ama kung ano ang buhay mo sa mundo ng tao. At nasilayan ng Ama na ako'y magiging kawawa sa mundo ng tao, kaya inakay niya ako sa dakong ito upang ako ay bigyan niya ng galak. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya nang tinanggap ko po ang banal na espiritu ng buong kababaan sa dakong ito, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, naramdaman ko po talaga yung galak na taglay ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Opo, totoo po yun. Kaya yun po ang pinagsusumikapan po namin na wag po yung mawala. Sapagkat, ang sabi nga, hindi nananahan ang banal na espiritu sa kaguluhan, hindi siya nananahan sa kalituhan, hindi rin siya nananahan sa madilim, hindi siya nananahan sa walang kapayapaan.
Kaya kung sa sanlibutan ka at ang hanap mo ay umaliw, aliw, hindi mo mananahan ang Espiritu sa'yo. Amen? Kaya, gayon din po sa paghahayag ng mga salita ng ating Panginoon. Alangan namang sa palengke ka, ihahayag mo yung banal na salita. Hindi rin. Kailangan iangkop. Amen po ba yun? Kaya, hindi po ganun. Hindi po ganun basta lang bara-barabay mo siyang gagamitin. Ang banal na Espiritu, kailangan yan may pagpapahalaga. Pagpapahalaga, kung paano mo siyang tinanggap at kinilala ng buong kababaan, pahalagahan mo kapag andito na sa puso mo. Sapagkat oras-oras, minu-minuto, mapapakinabangan mo siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, eto po, masaya, buhay ang Diyos. Sabi ni kapatid na Pearl kanina, hindi ako tatawag dun sa gawin na yon. Dito. Please naman, tawagin nyo naman po kami. Tawagin mo naman po kami, sapagkat napakaganda po yung tema. Kaya mga kapatid, ito po yung iiwanan ko po sa inyo. Buong kababaan po, kinilala ko po ang banal na Espiritu sa dahong ito, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. At masamang mangako, di ba po? Subalit ikaw mismo na may katawan, ang makapaghihimay kung anong dulos sa'yo ng banal na Espiritu. Ikaw mismo may katawan kung ano ang dulot sa'yo ng sanlibutan. Kaya ikaw mismo may makapapamili kung sino ang pananaigin mo, kung saan mo ipopokus ang isip mo, sanlibutan o Espiritong Banal. Ngayon, kaya po nagaganap na naglalaban ang dalawa dahil 50-50. Hindi po maaaring maging dual ang personality mo kapag ang banal na Espiritu na ang tinanggap mo. Amen? Halimbawa, andito ka sa dambana, banal na Espiritu ka, banal ka. Ilang oras ka lang andito. Hindi ko po kayo tinuturuan. Ito hinihimay ko lang po. Sapagkat, ito po yung nagaganap. Nasabi nga nating Panginoon, mabuti pa sa dambana, mabait ako. Pagtalikod ko, hindi na ako mabait. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Wag po natin ganunin. Sapagkat hindi po mananahan ng matagal ang banal na Espiritu pag ganun. Amen? Kaya, halimbawa po, kapag binigay mo ng buong kababaan, oo, sabi ka ni kapatid na Pearl, kung anong pagkakilala sa'yo ng tao noon, hanggang sa huli ng pagkilala sa'yo, mali po yun. Walang karapatan. Ikaw sa sarili mo, alam mo kung paano ka binago ng Diyos. Amen? Kaya kung buong kababaan mong tinanggap ang ating Panginoon, buong kababaan na may mababago rin sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya walang karapatan. Walang karapatan. Kaya sabi ng mga matatanda, kung saan ka nadapa, doon ka bumangon. Hindi po. Sabi po ng Panginoon, gumapang ka. Pwede kang bumangon doon sa walang putik. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya may lakas. Mga kapatid, yan po ang dulot ng banal na Espiritu sa buhay ko. Sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, kung paano buong kababaan na tinanggap niya ang ating Panginoon tumupad, kami rin pong mga alagad ay nagsusumikap, nagsusumakit, buong kababaan na tanggapin siyang buong buo, upang mapakinabangan at makinabang din po siya sa amin. Vice versa po, makikinabang kami sa Kanya, makikinabang din po siya sa amin. Kaya kung ganito po ang magiging senaryo ng buhay ng bawat isa, wala nga pong tatanda. Sapagkat, paano po ang pakinabang, ang benepisyo? Pag hindi ko kaya, siya ang magdadala. Amen? Ngayon, kung kaya ko, hindi naman din ako papabayaan, tutulungan pa rin niya ako. Kaya, mapasarap po siyang kasama. Kaya mga kapatid, yan po ang dahilan. Bakit ang mga alagad, kung napapansin niyo po, hindi sila tumatanda. Buhay po ba ang Diyos? Maging ating mahal na Apo Kunching. Opo, hindi po namin itinataas ang aming mga sarili. Subalit, doon mo makikita na ang mukha ng banal na Espiritu na walang katawan, walang laman at buto, makikita sa mukhang tumanggap kung gaano siya kabwapo, kung gaano siya kaganda, sapagkat kung siya ang naghahari, maligaya ang buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, tara na, mamili po kayo. Espiritu ng sanlibutan o Espiritong Banal? Ngayon po, ito lang iwanan ko po sa inyo. Kapag ang Espiritong Banal ang hahanapin nyo, pwede rin niyang ibigay kung anong gusto nyo. Sa sanlibutan, matatagpuan mo ang mga bagay na mabibili mo. Kaya rin niyang ibigay ng Diyos na hindi mahihirapan ang katawan mo. Yun po yung mahihimay ninyo. Kaya po nasasabi namin ito
sapagkat ito nga po yung nagaganap sa buhay namin. Nasabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin, sumuko ka. Sumunod ka sa akin. So, ibig sabihin, kaya yun ang sinabi niya sa'yo, sapagkat kaya kanyang buhayin. Amen po ba yun? Alam niya yung isusuko mo eh. Kaya mga kapatid, yan po yung iwanan ko po sa inyo. Sikapin niyo po na maramdamang lubos ang pagkilala at pagtanggap sa banal na Espiritu kung paano siyang kumilos. Sapagkat, kung ito po ang mananahan ng bombo sa ating pagkatao, ang Espiritong banal ng katotohanan, siya na po ang mag-uulat ng katotohanan at hindi ka madidihado. Buhay po bang Diyos? At kapag ito naman po ang mangungunat mangingibabaw, siya rin ang magtuturo ng lahat. Wala ka mang material, wala ka mang pansalibutan, ngunit kapag tinanggap mo siya ng buong buo at sumunod ka sa Kanya, lahat ng wala sa iyo'y maibibigay niya. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. At inaantok na po kayo? Siguro po ay nagninilay kayo sa Espiritong bahagi ng Diyos. Ano na po ba ang natanggap nating Espiritu? Espiritu na po ba ng ating Panginoon, ng ating Ama? Buti po, salamat po. At para naman po maalis ang antok ninyo, kailangan po ay merong pampasigla. At ito po ay ibibigay sa atin ng ating mahal na kapatid na si Tita Pilar upang tayo ay sumiglang muli at mawalang antok. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga pong kay buti ng Ama. At sa oras po na ito, nawa sa munting awiting ito, makapagdulot galak sa bawat isa. Damhin po natin, ang Diyos ay buhay, manahan sa ating puso, upang tagumpay ay makamta ng bawat isa. Para po sa inyong lahat ang awiting ito, buhay na buhay po talaga ang Diyos. At tunay nga pong ang dakong ito, katulad nung pinahayag ng aming Mother Marisa nung Sabado, na ito po ay talagang tipanan ng ating Panginoon. Kaya sa inyo pong lahat na pumaparito, nawa po, madama ninyo kung anong nadarama ng bawat isang sa bawat araw ay naririto. Para po sa inyo muli ang awiting ito. Jesus, buhay ka ngang totoo sa mga pagpapala mo, kahanga-hanga ka Kristo. Salamat po sa'yo. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kadakilaan. Salamat po sa iyo. Purihin, purihin at sambahin, Jesus, ang iyong pangalan. Purihin, purihin at sambahin sa Espiritu
at katotohanan. Jesus, kami patawari sa mga sala namin. Salita mo di kukupas, magpakailan paman. Purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kadakilaan. Jesus, salamat po sa iyo, sa taong kinalugdan mo, katotohanan ka, Kristo, sa taong kinalugdan mo. Salamat, salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Apo Conching ko. Salamat, salamat sa iyo. Ginamit ang katauhan mo. Purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama. Salamat sa aming minamahal na Apo Conching, na tuloy nang ginamit mo ang kanyang katauhan upang ipahayag kung gaano kadakila ang iyong pagmamahal. Salamat po. Salamat, mahal na kapatid, sa napakagandang awitin para sa ating Panginoon at para sa ating lahat na naririto ngayon. Bagamat wala pa po ang ating mahal na Apo Conching, ay gusto ko pong tawagin ang isa pa naming kapatid na noong una raw ay siya ay nagbithi ng makapaglingkod sa ating Panginoon. At sa kanyang napiling propesyon na hindi siya pinalad na magtuloy-tuloy, yun pala ay kalooban ng ating Panginoon, sapagkat maaaring kung siya mananatili roon ay espiritu ng sanlibutan ang maghari sa kanya. Dahil dakila ang ating Panginoon, dito siya inakay, at tunay na nakamtan niya ang Espiritong Banal sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Berhel Bustamante. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Nabuti po tayong lahat, no po. Napakaganda po ng mga pahayag na aking pong napakinggan mula po sa mga naunang nagbahagi. Kung papaano nga pong dito sa ating mundong ginagalawan, may dalawang espiritong nagmimithing pumasok sa ating katawan. Espiritu ng sanlibutan at espiritong banal na mula sa ating Diyos na buhay. Ang tao po ay malayang mamili. Subalit sa ating pagpili, siguraduhin po natin na ang ating pipiliing manahan sa ating katawan
ay yaong magdudulot sa atin ng kaligtasan, hindi ng kapahamakan. At wala pong makapagbibigay niyan maliban ang Espiritong Banal na siyang dapat tanggapin ng bawat isang katauhan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Siguro po marahil sa sandaling ito, masasabi ko po na ang paghahari ng banal na Espiritu ay nasa aking katauhan. Sapagkat kung sa ganang pagkatao po ang maghahari sa akin, ni hindi po ako tatayo sa harapan upang makapaghayag ng mga ganitong kapahayagan. Bilang tao po, kung hindi ang Espiritong Banal ang siya pong sa akin mangungunat mangingibabaw, di ko po mimithiing magsalita. Sapagkat sa 5 ngipin po na binunot sa akin, ramdam ko pa po ang kirot at sakit at kumakabyos po ang aking pagsasalita. Subalit dahil po malakas ang udyok at paghahari ng Espiritong Banal, 5 ngipin man ang tinanggal, hindi ito hadlang upang makapaghayag sa harapan. Espiritong Banal ang dapat mangibabaw upang tao'y mapanuto ang kanyang tatahaking daan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kapag ka po ikaw ay mataas, tulad po ng pahayag ni Mother, hindi po natin matatanggap at mararamdaman ang Espiritong Banal, ang Espiritu ng katotohanan, sapagkat ang maliwanag pong pahayag ng banal na Espiritu sa katauhan ng minamahal na Apo Conching, ang Diyos daw po ay dinananahan sa kaguluhan, sapagkat ang Diyos ay kapayapaan. At ang Diyos ay dinananahan sa kataasan, sapagkat siya'y Diyos ng kababaan. Kaya ang bawat isa pong pinaghaharian ng Espiritong Banal at ang bawat isang nagtataglay ng Espiritong Banal, tinitiyak ko po na ang kababaan ng pinaghari niya sa kanyang katauhan at sa kababahang itong naghari sa kanyang katauhan, doon nakadaloy na mainam ang Espiritong Banal at ang Espiritong Banal nito na naghari sa kanyang katawan, ito ang nagbibigay lakas, tapang, sigla sa ating mga kalooban. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At tulad din po ng pahayag ng ating pong minamahal na kapatid na Marisa bilang Mother of the House, ang bawat isa po sa ating bininyagan ay tumanggap na po ng kaloob ng Espiritong Banal. Kaya nga po nung tayo po ay binyagan, dahil tayo po ay mga musmus pa lamang, sa mga tinatanggap po o tinatanong po ng isang pari, ang ating pong mga magulang at mga ninong at ninang ang sumasagot po sa mga katanungang, opo, sumasampalataya kami, opo, itinatakwil namin. Kaya po nang umusad ang mga araw at tayo nagkaroon ng sapat na kaisipan, muli po nating sinariwa itong mga sinumpaan. Yaon po'y sa pamamagitan naman ng pagkukumpil sa atin. At sa pagkukumpil sa atin, tayo pong may kaisipan na. Unti-unti na po nating nalaman at pinagtibay na may Espiritu palang banal na dapat sa atin ay manahan. Subalit, paglipas ng mga panahon at araw sa ating buhay, sa pag-abot natin sa ating mga sariling mithiin sa buhay, ang Espiritu pong itong banal na sa atin ay binigay, unti-unti pong namamatay, unti-unti pong natatakpan, unti-unti pong nawawalay sa ating mga katauhan, sapagat ang naghahari na po sa atin ay ang Espiritu ng sanlibutan. Kaya po, napakabuti ng Diyos at napakadakila niya. May lugar tipanan siyang pinili para sa bawat isa. At ang Espiritu niya hindi tumigil na magbigay ng kaparaanan upang ang Espiritong itong kanyang bigay na nawawala at humihina sa dakong ito ay mapanumbalik niya ang lakas, mapanumbalik niya ang sigla, at ang Espiritong itong mula sa kanya na namatay na dahil sa panghahanap natin sa mga gawang makasanlibutan. Alam niyo po mga kapatid, sigurado pong sasang-ayon ng bawat isa, nang tayo po'y tumuntong sa dakong ito, tumanggap at binuksan natin ang isip at puso, at narinig natin ang mga gintong aral na mula sa kanyang Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, ang isang Espiritong parang halamang nangunguluntoy na,
ang halamang parang nalalanat na, ang halamang parang namamatay na nang narinig natin ng Espiritong Banal at ang kanyang mga aral. Ang halamang ito'y unti-unting sumariwa, sumigla at nabuhay sa ating mga katawan. Yaon po ngayon ang Espiritong taglay ng bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po mga minamahal na kapatid, napakasarap pong mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Bawat nagaganap sa iyong buhay, maganda man at di mainam, mayroong pinahayag na kabuluhan at may ibinibigay na mga aral na sa dati nating buhay na tayo nabubuhay sa Espiritu ng sanlibutan, kapag po noon may naganap sa ating mabuti, doon lang po tayo masaya. Kapag may naganap sa ating mabuti, kala natin noon kaya naganap yon dahil sa iyo at dahil sa kakayahan mo. Subalit ngayon po, kapag ikaw ay nasa biyaya na ng Espiritong Banal, mainam at di mainam man ang nagaganap sa iyong buhay, lagi ka pa rin nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos na buhay, sapagkat batid mo na sa bawat kaganapan, mainam man at di mainam, may binibigay siyang aral, at sa bawat kaganapang yan, pinakikita pa rin niya, hindi niya tayo pinababayaan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Subalit, dapat po ang bawat isa ay lagi pong nakatuon sa totoong pahatid na salita ng Espiritu Santo. Sapagkat sa kabila man ng ikaw ay dinadaluyan, sa kabila man ng ikaw ay pinaghaharian, dumarating pa rin po kung minsan ang tayo'y nagiging isang katauhan, at kapag dumating ang bilang katauhan, doon po nakasisingit ang Espiritu ng sanlibutan. Kaya ang dapat po ay maging matalinong magsuri. Hindi po kagad pumasok sa isip mo, ibubuka ng bibig mo. Kailangan po, kung may pinasok ang Espiritu Santo sa isip mo, limiin mo. Pakalimiin mo, mula nga ba talaga sa kanya ito? Kapag nalimi mo mula sa Espiritong totoo, sambitin mo at ituran mo. Subalit kapag may pinasok sa iyo na sa palagay mo'y tama, limiin mo, suriin mo, baka pahatid lamang yan ng isang espiritu. Sa gayon po, ang nais kong iwanang punto, maging matalino po ang bawat isa sa bawat binubulong sa ating kaisipan. Sapagkat naalala ko po noon, kala ko po nung puspos na ako ng Espiritu, ang aking pong inda, sabi ko po sa kanya, pinangaralan ko po siya, binahagi po sa akin na kausapin ko siya. Ang aking pong inda noong mga panahon na yung sumagot, alam niyo po, kala ko nung nasa puspos pa akong Espiritu, alam niyo po kung anong binulong sa akin? Anak, sapakin mo nga yung inda mo na yan. Kung kagad po ako sumunod, ano pong Espiritu yon? Espiritu po ng makasanlibutan. Simple lang po. Sabi po ng iba, paano nating malalaman kung tayo nasa Espiritu ng Diyos o nasa Espiritong masama? Simple pong halimbawa. Kapag ikaw ay nakaagaw ng candy, binuksan mo ang candy, sabi ng kabilang isip mo, anak, ang balat ng candy mo, ilagay mo sa bulsa mo o kaya'y sa bag mo. At paglabas mo, nakakita ka ng basurahan, doon mo itapon ito. Kabilang isip mo, anak, pagkakain mo ng candy, ilagay mo na lang dyan. Dyan, ilagay mo na lang dyan. Alin po ang Espiritu ng Diyos doon? Kapag ginawa nyo po nilagay sa bulsa, Espiritu Santo po kayo. Kapag ginawa nyo po nilagay dito, diablo po kayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Simpleng halimbawa, nagpaagaw ng candy, gamot, zoom! Nakaagaw ka ng gamot. Yung katabi mo walang naagaw. Sabi ng kabilang isip mo, gamot yan, sa'yo lang yan, huwag mong pamimigay. Sabi ng kabilang isip mo, anak, gamot man yan, subalit ang katabi mo walang naagaw. Kapag binigan mo siya, di ka man nakakain ng gamot, pagagalingin kita. Mga kapatid, mga simpleng paalala, mga simpleng salita upang masuri ng ating diwa, espiritu ka bang banal o espiritong makasanlibutan? Isa pa pong halimbawa, nakakita ka ng tao, maputi ka, maitim siya. Sabi ng isip mo, kaitim naman niya, kapangit naman niya. Sa kabilang isip mo, maitim man siya, pareho naman kaming anak ng Ama. Mga kapatid, lagi po yung nag-aagaw. At ito pong dinaratal sa aking kaisipan, isa pa pong paraan para masuri nyo kung kayo nasa espiritong banal o espiritu ng katotohanan. Kapag kayo po'y nakaupo
at nagmimensahe ang tunay na Espiritu Santo sa katauhan ng mahal na Apo Conching, mga aral na para sa pangkalahatan. Kapag iniisip mo na yung salita na yon ay para sa ikabubuti mo, Espiritu po ng Diyos ang nasa inyo. Subalit kapag naghahayag siya, iniisip mo, ako yun na, pinatamaan na naman ako ako yun na, pagkatao yun, dyablo po ang nasa sa inyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ang iiwanan ko po sa inyo, upang ang palatandaan, upang masuri nyo kung sinong Espiritu ang nasa inyo. Bawat salitang hinahayag ng Espiritu Santo sa katauhan ng mahal na Apo Conching ay tanggap nyo, nagpapasaya sa inyo, nagpapaliwanag sa inyo, at nagpapalakas na totoo. Mga kapatid, panahon na, itakwil na ang Espiritu ng sanlibutan, tanggapin ang Espiritong banal upang ang pag-upo ninyo sa mga luklukan, kayo'y makinabang at umuwi ng may kagalakan. Maganda umaga po at maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Nagising na po ba tayo? Marami po ba tayong napulot? Ano na po ngayon naghahari sa atin? Purihin ang Ama, salamat po. At habang wala pa po ang ating mahal na Apo Conching, isa pa pong kapatid ang tatawagin natin sa harapang ito upang ipahayag sa inyo ang katotohanan ng Espiritu na kanyang tinanggap. At sa pagtanggap niya sa banal na Espiritu, ang tunay na kababaan ay kanya nating natungayan. Kaya mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si J.R. Cao. Buhay ang Diyos, palakpan po natin ang Panginoon. Ang binabahagi naman po sa akin ay yung napakabuti po ng Diyos sapagkat kung pinakinggan natin yung bahagi kay kapatid na Berhel, Espiritu na po yun. Hindi po ibabahagi ng bilang tao yun sapagkat ang banal na Espiritu po nagtuturo. Ang kababaan pong tema na ibinahagi ng Panginoon para sa akin po, sa tuwin na po susi ng tagumpay. Bakit ko po nasabi yun? Sapagkat yung pong kababaan, kapag ka po ibinigay sa atin ng Panginoon, gaano man kataas yung ating kaharap, at kung sa pakiwarin natin tayo yung tama, tagumpay po ang Panginoon kapag ka po isinunod natin yung kababaan. Yan po ang Panginoon na sa tuwin ay kababaan ang tinuturo sa atin. Sapagkat ang kabutihan po ng Panginoon sa katawan ng mahal na Apo Conching, kagaya po ng tinura ng ating kapatid na Berhel, tunay po ang bawat binabahagi, maski kayo po ang magsuri, wala man kayong talino na mula sa Espiritu, babahagi na po kayo, bibigyan po kayo ng katalinuhan. Sapagkat ako po sa pakikinig ko, wala po akong naririnig na mali. Sapagkat ang tinuturo po ng Panginoon, pangkalahatan, pagtuturo po ng mga bagay na nasasaksihan ng Panginoon. Kasama na po yung sarili ko ron. At wala pong pinatatamaan ng Espiritu. Sapagkat ang pagtuturo po ng banal na Espiritu, ayon po lamang sa nasasaksihan niya. Sapagkat ang Espiritu nga po ay hindi tao. Gumagamit lamang po ng tao sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yan po ang katotohanan na para sa akin po, alam niyo po, napakadaling suriin. Sapagkat kung tatanggapin po natin ng bawat isa sa atin at ilalagay po natin sa ating isip at damdamin na tayo naririto upang magpaturo sa Panginoon, huwag po nating ilagay sa sarili natin na bilang katauhan ng isang Apo Conching ang nagtuturo. Sapagkat ang nagtuturo po ang Espiritong sumasa kanya. Yan po ang katotohanan. Kaya nga po sa bawat mensahe na naririnig ko, kung minsan sa damdamin ko, alam niyo po, nagpapadama ang Panginoon. Pinapadama niya yung bawat nakikita niya. Pinapadama niya kung ano yung nasasaksihan niya sa dakong ito, sapagkat yun po ang katotohanan. Maging sa sarili ko, meron akong pagkakamali, subalit tinatanggap ko po yun sa sarili ko at doon ako natatama. Sapagkat ang bawat binabahagi po sa dakong ito, sa harapang ito, bahagi po ng Espiritu. Hindi po natin kayang bahagi bilang tao, maging ako sa sarili ko. Ano man pong tanaw nyo sa katauhan, talaga pong
kung sa bilang tao, hindi nyo po tatanggapin sapagkat nakikita nyo po, tao yung nagbabahagi. Subalit hindi po natin napagninilayan na ang nagbabahaging tao, binabahagi ng po ng banal na Espiritu. Amen po ba? Lahat po ganon. Lahat ng tumatayo na itinataas yung kadakilaan ng Panginoon, bahagi po ng Espiritu yun sa bawat katauhan na hindi po natin makakamtan sa kapwa natin. Kaya ang masasabi ko po mga kapatid, tayo pong lahat dito, tanggapin natin yung turo. Sapagkat alam niyo po, walang turo ang banal na Espiritu na tayo'y mapapahamak. Sapagkat walang taong tatayo rito na kung sa ganang sariling kanya lamang. Maging ako po sa sarili ko, hindi ko po alam kung bakit sinasabi ko yung mga bagay na ito na paano nga ba kung halimbawang itinuruan ka ng banal na Espiritu, sayang yung itinuturo sa iyo kung hindi mo naman kayang sabihin at hindi mo naman magagawa. Yun po ang katotohanan. Sapagkat sa pagbabahagi po sa iyo ng Espiritu sa katauhan mo, sinasabi mo rin po sa sarili mo na sana nawa po Ama na bawat binabahagi mo, nagagawa ko rin. Kagaya po ng tinuturan ng Espiritu sa katauhan ng mahal na po kunching, yun po ang katotohanan. Sapagkat kung tatayo ka rito at ang sasabihin mo lamang ay yung saga ng sarili mo, kataasan o anumang bagay na para ikaw ay purihin ng kapwa mo, alam niyo po mga kapatid, yun po ang katotohanan. Ang itinataas po natin sa dakong ito ang Panginoon. Sapagkat siya po ang nagbibigay ng bawat salita sa katauhan ng mahal na po kunching. Yun po ang katotohanan na talagang bawat araw nadadama ko. Bukod po dun sa salita na naging gamot sa ating karamdaman, yung pong mga kapatid nating pasyente na binibigyan ng instant healing. Kagaya po nung isang babae, siguro mga nakarang araw nakita ko po, kung paano ibinigay sa kanya ng bigla ng banal na Espiritong kagalingan. Subalit sa kanyang katauhan, hindi niya matanggap. Pilit na hinahanap yung karamdaman. Subalit nakita niyo po tumakbo. Ibinigay po ng Espiritu yung kagalingan upang mapatutuhanan na ang katauhan ng mahal na po kunching ay ginagamit po ng Espiritu na hindi man tanggapin ng tao na siya magaling na, subalit naganap sa kanya. Yun po ang Espiritong sinasabi ng mahal na po kunching na huwag niyong titingnan yung tao sa katauhan niya, kundi ang tingnan natin ang Diyos sa mga nagbibigay bilang banal na Espiritu sa dakong ito. Kaya tayo pong lahat, alam niyo po, wala pong masasayang sa pagtanggap. Wala pong masasayang sa bawat mensahe kung yun po'y tatanggapin natin. Subalit, ito po ang katotohanan na sinasabi ng mahal na po kunching. Wala pong banal sa dakong ito. Lahat po tayo pwedeng gamitin ng Panginoon. Maging kayo pong tagasunod pasyente. Meron na po kayong nararamdaman, subalit wala pa po kayong lakas ng loob. Gamitin niyo po yung binibigay ng Panginoon sapagkat hayaan na po natin yung kapwa natin kung di tayo matanggap. Ang halaga, tinatanggap tayo ng Diyos, kung paano natin tinatayo yung kalooban niya, kung paano natin binabahagi yung bagay na ibinibigay din naman niya sa atin, sapagkat hindi natin pwedeng ariin yung bagay na talinong ibinabahagi sa atin ng Panginoon, sapagkat isa lang po ang nagme-ari nun, ang banal na Espiritu na mula sa Ama. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, mahal na kapatid. At katotohanan nga po ang kanyang binahagi na sa bawat pagtanggap ay